May isang pangkat ng mga mandirigmang nakasakay sa kabayo na humahabol sa kanya. Hindi makapaniwala si Moryang na hindi pa rin siya makalapit, kahit pa nasa kabayo siya. Sinimulan niyang isipin kung may ginagawa bang kakaiba si Wall, baka gumagamit ito ng energy threads upang tumapak sa ere mismo. Ano man ang paraan na ginagamit ni Wall, determinado si Moryang na abutan siya at tapusin ang laban. Muli siyang nagbalik-tanaw sa kanyang nakaraan bilang isang sealer. Naalala niya ang unang beses niyang nakilala si Daoshi. At muling sumakit ang loob niya. Dahil pinatay siya ni Wall. Si Daoshi na naging parang mentor sa kanya. Sumigaw si Moryang ng utos para sa pag-atake, at agad namang naghagis ng mga sibat ang Black Cloud Corps patungo kay Wall. Naramdaman ni Wall ang paparating na mga sibat at biglang lumingon paharap sa kanila. Naguluhan ang lahat, nagtatanong kung bakit parang sinalubong pa ni Wall ang mga sibat, parang nawala na siya sa sarili. Ngunit bigla na lang siyang naglaho. Nagkagulo sila, pilit inaalam kung saan siya napunta. At sa isang iglap, biglang lumitaw si Wall sa taas nila. Pagtingala nila, agad siyang nagpakawala ng isang mabagsik na atake at sinimulang patayin sila. Patuloy na pinuputol ni Wall ang mga ulo ng kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mga patalim. Muli na namang napaglaruan ni Wall si Moryang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya uurong. Napapalibutan siya ni Moryang at ng Black Cloud Corps. Sinabi ni Moryang na siya mismo ang papatay kay Wall gamit ang sarili niyang mga kamay. Bahagyang nalito si Wall at tinanong kung hindi ba ganito lang talaga ang buhay ng lahat, na para bang normal lang ito sa Jianghu. Ipinunto niya na ang Meryang, ang Qingcheng sect, at pati na rin ang Emi sect ay pumapatay ng tao sa lahat ng pagkakataon. Tinanong niya kung ano ang kaibahan nila sa kanya. Napaisip siya kung ilang tao na ang isinakripisyo ng Qingcheng sect at ng Emi sect para lang makarating sa kanilang kinalalagyan ngayon. Pagkatapos, binanggit naman niya ang Black Cloud Corps at tinanong kung hindi ba sila nakapatay ng 10 beses na mas maraming tao kaysa sa naririto ngayon upang mapanatili ang kanilang makapangyarihang grupo. Sinabi ni Wall na siya lang naman ang nagsimula ng lahat para sa kanila at iniisip niya kung ang lahat ba ng kaguluhang ito ay resulta lamang ng kasakiman at ambisyon ng lahat. Naiinis si Moryang at inis na inis niyang sinabi na tuluyan ng nasiraan ng bait si Wall. Pero nang tinitigan niyang mabuti ang patalim ni Wall, napansin niyang kumikinang ito ng mas maliwanag kaysa dati. Nag-isip si Moryang kung nilagyan ni Wall ng enerhiya ang kanyang sandata upang magmiming ito ng ganoon. Sinimulan niyang pagdudahan kung ano ang nais ni Wall na makuha sa pagpapakita ng kanyang armas. Biglang naramdaman ni Moryang ang paparating na presensya. Sigurado siyang isa rito si Ran, ang pinuno ng Emi sect, ngunit ang isa ay may kaparehong enerhiya na hindi niya matukoy. Dahil kadalasan ay nag-iisa si Wall, imposible na kasama niya ang mga ito. Nalaman nila na si Zhang, ang mandirigma ng Qingcheng, ay kasalukuyang humahabol kay Ran. Habang naglalaban sila sa itaas ni Wall at Moryang, napansin nila ang kumikinang na patalim ni Wall. Dahil sa kanilang pag-usisa, sandali silang huminto upang alamin kung ano ang nangyayari. Napagtanto rin ni Seol kung sino ang nasa ibaba. Nang tanungin siya ng elderly master kung kilala niya ang taong iyon, agad niyang sinabi na ito ang asasinong si Wall. Nagimbal si Jeong nang malaman niyang buhay pa pala si Wall. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa galit, sumigaw siya ng malakas, dahilan upang mangilabot ang lahat. Agad siyang tumalon pababa upang harapin si Wall. Samantala, tuwang-tuwa si Wall na nagtipon-tipon na ang lahat. Napaisip siya na wala silang kamalay-malay na may inihandang plano siya para sa kanila. Nagpapatuloy ang habulan habang pilit siyang tinutugis ng lahat. Sa inis, tinanong ni Jeong si Wall kung hanggang kailan siya tatakbo. Ramdam ni Seol na may kakaiba sa sitwasyon. Sinabi niya sa elderly master na dapat silang huminto sapagkat pakiramdam niya ay nahuhulog sila sa patibong ni Wall. Ngunit si Ran ay masyadong abala sa kanyang sariling layunin kaya hindi niya pinansin si Seol. Hindi nila alam, ngunit ang elderly master ay talagang nakakaramdam ng pangamba dahil sa lakas ng martial skills ni Jeong. Nakakainis para sa kanya na nagdudulot pa ng kaguluhan si Wall sa harap niya at hindi niya maaaring hayaang makatakas ito. Kung mabubuhay si Wall, maaari nitong tuluyang sirain ang reputasyon ng Emi sect na matagal nang nasa alanganin. Sandali siyang naitulak ni Jeong dahil sa kanyang lakas, kaya napagpasyahan niyang kailangan niyang tapusin si Wall upang makalaban ng patas kay Jeong. Bigla na lang lumipad ang napakaraming palaso sa paligid, isang patibong na may mga nakatagong sandata.
Naguguluhan si Mooyang sa kanilang kinaroroonan, napansin niyang napapaligiran sila ng mga patibong. Doon niya natuklasang nakarating na sila sa estate ng Tangklan, ang teritoryo ng kaibigan ni Wol na si Sochu. Galit na galit si Jong sa pagiging daladala sa lugar na ito. Lumabas si Wol sa bubong at nagtagpo ang kanilang mga tingin ni Jong. Biglang nagsalita ang elderly master at tinanong si Wol kung ano ang binabalak niya. Sumagot si Wol na dapat nilang tandaan ang sandaling ito, sapagkat ito ang kanyang hindi matinag na makalangit na patibong. Samantala, isang kasapi ng Black Cloud Corps ang nagtatangkang umatak kay Wol ng palihim. Agad itong nasalubong ni Wol ng kanyang mga nakatagong patalim. Na-block ng lalaki ang ilan sa mga patalim, ngunit sa labis na pagtitiwala sa sarili, hindi niya napansin ang sunod-sunod pang darating. Sa isang iglap, mas marami pang patalim ang lumipad papunta sa kanya, dahilan upang siya ay mabulaga. Sinubukan niyang lumaban, ngunit sa huli, hindi na niya kinaya. Namatay siya at nahulog mula sa bubong. Nagreklamo ang ibang disipulo tungkol sa mga nakatagong sandata, ngunit alam nilang dapat nilang asahan ito sa isang lugar tulad ng Tangklan Village. Hindi mapigilan ni Wol na mapangiti habang inaalala ang lihim na ibinahagi sa kanya ni Sochu. Sinabi rin ni Sochu na may ilan pang lubhang mapanganib na nakatagong sandata sa lugar. Nagsimulang magpanik ang mga disipulo ng Emisek, at kahit na sinubukan ni Seol na pakalmahin sila, huli na ang lahat. Mas marami pang nakatagong palaso ang biglang lumipad at nagpatumba sa kanila isa-isa. Unti-unti silang nawawasak, kaya't binalaan ni Seol ang lahat na huwag gumalaw ng padalos-dalos. Ngunit isang disipulo ang desperadong tumakbo palayo, ngunit hindi niya napansin ang isang pressure plate. Napindot niya ito, dahilan upang lumabas ang nakalalasong gas. Kasabay nito, biglang lumitaw ang napakaraming makamandag na ahas, handang tapusin ang lahat. Tapos na ang elderly master sa lahat ng kaguluhang ito, at tinawag niya si Wol pababa. Gusto niyang pugutan ito ng ulo. Ngunit sinabi ni Wol na maghintay, dahil ang pinakamagandang bahagi ay nasa huli. Hindi na makapaghintay si Zhang habang papalapit sa kanya ang mga ahas, kaya't galit siyang nagsimulang pasabugin ang kanilang mga ulo. Sinabi niya kay Wol na siya ang pumutol sa mga pakpak ng King Chengsek, at ngayon handa siyang ipabayad ito sa buhay ni Wol. Napaisip si Wol tungkol sa pagbabayad gamit ang kanyang buhay at tinanong si Zhang kung hindi ba niya ito pinabayaran 7 taon na ang nakalipas. Naalala niya kung paano siya sa wakas ay nakalaya sa lahat ng kanyang mga utang sa mundong ito na wala ng saysay. Ngayon, ang tanging layunin na lamang niya ay ang kolektahin ang lahat ng utang sa kanya. Tumalon si Wol mula sa bubungan at dumiretso kay Zhang. Handa siyang harapin ito. Nanatili si Zhang sa kanyang pwesto, hawak ang kanyang espada, handang makipaglaban. Habang papalapit si Wol, mabilis na inihampas ni Zhang ang kanyang espada papunta sa kanya. Ngunit ang talim nito ay tinaga lamang ang kapa ni Wol habang siya ay nananatiling nakatayo roon. Sinabi ni Zhang kay Wol na marami nang nagbago sa kanya mula noong huli silang magkita, maliban sa kanyang mga mata. Sumagot si Wol na halos pareho pa rin siya, maliban sa kanyang mga mata na ngayon ay nag-iba. Sa wakas, lumantad ang tunay na anyo ni Wol sa ilalim ng kanyang kapa. Hinigpitan ni Zhang ang hawak sa kanyang espada, at sinabing hindi na niya hahayaan si Wol na makatakas sa pagkakataong ito. Ihanda niya ang kanyang Azure Cloud Crimson Downslash, isang makapangyarihang atake. Ngunit hindi rin urong si Wol. Mabilis siyang sumugod kay Zhang, hawak ang kanyang mga patalim, handang umatake. Ibinato niya ang kanyang mga patalim kay Zhang, ngunit nagawa nitong harangin ang mga ito. Hindi maiwasang humanga ni Zhang kay Wol, hindi na siya isang ordinaryong mamamatay tao. Habang nagsisimula ang kanilang sagupaan, hindi mapigilan ni Zhang ang kanyang sarili sa pag-isip kung anong klase ng buhay ang pinagdaanan ni Wol sa loob ng 7 taon. Ang kanyang kakayahan ay mas matalas pa kaysa sa sinumang martial master sa buong Sichuan province. Labis itong ikinatuwa ni Zhang, matagal na siyang hindi napilitang magpursige ng ganito. Ngunit nagtataka pa rin siya kung anong madilim na landas ang tinahak ni Wol sa mga nakalipas na taon. Tumigil si Zhang at sinabing, sige na nga. Pinakawalan niya ang kanyang buong lakas at inihanda ang isang huling matinding banta. Tingnan natin kung kaya mong pigilan ito, sabay sugod niya. Lalong naging alerto si Wol. Nakita niya ang papalapit na matinding atake. Nagbanggaan silang dalawa at may kakaibang naramdaman si Zhang. Alam niyang hindi makakatakas si Wol nang walang pinsala mula sa ataking ito. Sigurado siyang mahahati si Wol sa dalawa. Dugo ang lumabas mula sa bibig ni Wol.
Ngunit nang humupa ang atake, si Wall ay kalmado lamang, hawak ang espada ni Zhang gamit ang dalawang daliri. Hindi makapaniwala si Zhang sa kanyang nakikita. Pagkatapos, hinigpitan ni Wall ang kanyang hawak at unti-unting dinurog ang espada ni Zhang. Handa na si Wall na ibunyag kay Zhang ang nangyari sa loob ng pugad ng mga ahas. Ginamit niya ang Jade Destruction at tuluyang winasak ang espada ni Zhang. Labis ang galit ni Zhang, ang espada ay isang mahalagang yaman ng kanilang pamilya, ipinasa-pasa mula sa kanyang mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon. Hindi man lang ito nagkaroon ng isang gasgas noon, ngunit ngayon ay durog na. Hindi makapaniwala si Zhang kung paano ito nagawa ni Wall. Sa gitna ng matinding labanan, laking gulat ng lahat ng isang matalim na talim ang biglang tumagos sa dibdib ni Zhang. Nagulat si Wall dahil hindi ito mula sa kanya. Ang elderly master ang siyang tumaga kay Zhang mula sa likod. Nilingon ni Zhang si Ran at sinabing mahusay ang ginawa nito. Ngumiti si Ran at sinabing siya na ang bahala kay Wall mula rito. Dumura ng dugo si Zhang at muling tumayo. Hindi siya makapaniwala na tinaga siya ng elderly master mula sa likod. Ngunit walang pakialam ang matanda at sinabing sa Jiang Hu, ang tanging mahalaga ay ang nagwagi. Dapat sisihin na lang ni Zhang ang sarili niya sa hindi niya pag-iwas. Tumingin si Zhang kay Ran at sinabing bilang pinuno ng Emisec, nakakahiya ang kanyang ginawa sa harap ng lahat. Ngunit sumabat ang elderly master, sinasabing ang tanging nakita ng madla ay ang Emisec na nagtagumpay at naghari sa Sichuan province. Kahit ano pa ang nangyari, iyon lang ang itatala ng kasaysayan, iyon lamang ang pag-uusapan ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Napuno ng galit si Zhang at sinabing hindi ba niya naiisip kung talagang magtatagal pa ang Emisec. Ipinaalala niya na ito ay nanghihina na at lahat ng kasalanan ay nasa kamay ng elderly master. Ngunit kalmado lamang ang matanda at tinanong kung tapos na ba siyang magsalita. Pagkatapos, umatake siya muli, sinabihan si Zhang na pagtuunan na lang ng pansin ang Qincheng Sect. Dahil sa kanya, titiyakin niyang magtatagal ang Emisec magpakailanman, habang ang Qincheng Sect naman ay tuluyang babagsak nang wala si Zhang bilang haligi nito. Bumagsak si Zhang at walang masabi ang mga disipulo ng Qincheng Sect. Pagkatapos, binalingan ng elderly master si Wall. Tinitigan niya ito at sinabing, sa isang banda, may pasasalamat din siya kay Wall. Dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon ng matinding pagbabago ang lahat. At sa totoo lang, dahil kay Wall, isang hindi inaasahang oportunidad ang lumitaw. Bilang pasasalamat, ipadarama niya kay Wall ang sakit na hinding-hindi niya makakalimutan, kahit sa kamatayan. Habang magkaharap sila, itinuro ni Wall na kung hindi lang siya naging gahaman, sana'y namuhay na lang siya ng isang tahimik at normal na buhay, malayang gumagala kung saan niya gusto. Totoong nais niyang maging isang ordinaryong tao. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, naging isang mamamatay tao si Wall. Bigla siyang sumugod sa elderly master, at sinabing tingnan siya ng mabuti, ang halimaw na siya mismo ang lumikha, at kung gaano ito naging kakilakilabot. Nagsagupaan si Wall at ang elderly master, nagpapalitan ng matitinding suntok. Gamit ang buong lakas, sinubukan ni Wall na makapagpatama ng isang solidong atake, ngunit hinarang ito ng matanda gamit ang kanyang sibat. Umalinggaw sa paligid ang tunog ng kanilang banggaan. Nag-aalala si Seol para sa kanyang guro, ngunit tumawa lamang ang elderly master, sinasabing wala ng laban si Wall sa antas na ito. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang Golden Rampant Strike, at pinakawalan ito kay Wall, sanhi ng isang napakalakas na pagsabog. Ngunit nanatiling matatag si Wall, gamit ang kanyang Soul Reaping Thread upang protektahan ang sarili. Matapos humupa ang alikabok, nanatili siyang nakatayo at muling inihanda ang kanyang sinulid na pang-aninag ng kaluluwa. Sinubukan ng elderly master na umatake, ngunit nagiging lamang na si Wall. Habang lumilipad ang mga patalim patungo sa kanya, itinaga niya ang kanyang sibat sa lupa, hinarang ang lahat ng atake ni Wall. Lumapit ang elderly master mula sa kabuluhan at tinukso si Wall, tinatanong kung iyon lang ba ang kaya niya. Sumagot si Wall, bakit hindi mo subukan alamin? Ipinadala niya ang kanyang soul reaping thread sa lupa, nililito ang elderly master. Sa isang iglap, ginamit ni Wall ang kanyang mga sinulid upang hawakan ang binti ni Ran. Hinila niya ito habang sumugod siya ng buong puwersa. Napagtanto ng elderly master na nadala siya, si Wall ay papalapit sa kanya ng may buong bilis, gamit ang kanyang Swift Mind at Black Lightning move. Alam ni Wall na kung gagamitin niya ang Swift Mind upang pabilisin ang kanyang pag-iisip, at ang Black Lightning upang palakasin ang kanyang katawan, kaya niyang gumalaw ng kasing bilis ng tunog.
Mabilis niyang inatake ang elderly master nang may nakakabaliw na lakas, dahilan upang tumilapon ito paatras. Nakatayo siya sa ibabaw nito, pinagmamasdan lang habang nakahandusay ito, walang kalaban-laban. Sa lupa, gumagapang si Seol habang umiiyak para sa kanyang guro. Tuluyang naguluhan ang elderly master sa nangyari, hindi man lang niya nakita ang pag-atake ni Wol. Hindi siya makapaniwalang natalo siya sa isang bagsak. Nagsimula siyang magduda, paano kung hindi lang tsamba ang pagkapanalo ni Wol laban kay Zhang, ang mandirigma ng Qincheng. Hindi niya mapigilang tanungin kung anong klaseng halimaw ang kanilang nilikha. Sa takbo ng mga pangyayari, natitiyak niyang matatapos siya tulad ni Zhang. Tinawag niya si Seol at ang kapitan ng Black Cloud Corps, inutusan silang patayin si Wol. Bagamat halatang kinakabahan sila, hindi sila makakatanggi sa elderly master. Tinawag ito ni Wol bilang isang desperadong hakbang, na handang itapon ang dalawang tao para lamang mailigtas ang sarili. Tinawag niya siyang duwag at hinamon, tinatanong kung talagang iniisip niyang makakalusot siya sa pagkakataong ito. Muling sumugod si Wol, dumaan kay Muryang at patuloy na sumugod kay Seol at sa elderly master, na ngayon ay kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Sinubukan ni Muryang na umatake mula sa likod, ngunit naramdaman ito ni Wol at ginamit ang kanyang soul-reaping thread upang itapon ang isang patalim sa kanya. Tinamaan si Muryang, ngunit ipinagkibit balikat lang ito na parang wala lang. Ngunit bago pa siya makagalaw, sumunod ang mas maraming patalim at tuluyang bumaon sa kanyang katawan. Bumagsak si Muryang sa lupa, habang tuloy ang pagsugod ni Wol kay Ran. Sumali si Seol sa laban, sumisigaw, sinubukang harangan si Wol. Ngunit madaling naiwasan ni Wol ang kanyang mga galaw. Muling umatake si Seol, sumisigaw ng ihuminto ka, ngunit isang iglap lang, lumampas na si Wol sa kanya, bahagyang hiniwa ang kanyang pisngi. Hindi lumaban si Wol, sa halip ay tuloy-tuloy siyang tumakbo palayo sa kanya. Nanatiling nakatayo si Seol, tulala, hindi makapaniwala kung bakit siya binaliwala ni Wol. Sa wakas, nakarating si Wol sa elderly master at tinitigan ito mula sa itaas. Habang nakahandusay siya sa lupa, tinawag niya si Wol na hayop. Ramdam ni Seol ang tensyon at nagmakaawang umatras si Wol. Ngunit sa isang huling, nakakabaliw na galaw, si Wol ay nag-anyong ahas at binalot si Ran ng buo. Nang iminulat ng elderly master ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang napakaraming ahas na nakapaligid sa kanya. Tiningnan niya si Wol ng may galit at mapait na sinabi, maaari sanang napasakin ang buong Sichuan kung hindi dahil sayo. Sa isang bagsak, bumaba si Wol at tinapos ang buhay ni Ran. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang walang buhay na katawan, tinanong niya kung iyon lang ba ang nais niyang sabihin bago siya lumisan. Ang kanyang huling salita para sa kanya ay isang utos na tuluyan ng maglaho sa kanyang buhay magpakailanman. Sa wakas, naisakatuparan na ang matagal ng paghihiganti ng Blood Phantom Group. Samantala, naiwan sina Seol at Muryang, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga alagad ng Qincheng sect ay nananatiling tulala sa pagkawala ng kanilang pinuno, hindi pa rin makapaniwalang wala na siya. Lahat ay nakatayo lamang, nakalubog sa pagkabigla at biglang huminto ang labanan. Nagsimula silang magbulungan tungkol kay Wol, kung sino talaga siya, saan siya nagmula, at kung isa nga ba siyang tao, matapos niyang talunin si Ran ng ganoon kadali. Napansin ni Wol ang lahat ng mga matang nakatutok sa kanya, at napairap siya sa mga alagad. Dahan-dahang kumalat ang takot sa kanila, at hindi nila maiwasang magtanong sa kanilang sarili kung paano nila siya haharapin. Nang tumingin siya sa direksyon nila, isang alagad ang napuno ng takot at biglang tumakbo palayo. Lubos niyang pinaniniwala ang wala silang laban kay Wol. Alam ni Seol na nasa kamay na sila ngayon ng isang asasin na kinamumuhian ng lahat. Sa isang iglap, pinabagsak ni Wol ang pinuno ng parehong Emi sect at Qincheng sect at tuluyang kinuha ang Sichuan. Hindi mapigilan ni Seol na magtanong kung ano ang susunod na mangyayari sa Emi sect. Habang iniisip niya ang kanilang mga pagpipilian, biglang tumingin sa kanya si Wol at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sinimulan ni Seol tawagin ang pangalan niya, ngunit naputol siya ng isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Dumating ang pinakamalakas na mandirigma ng Qincheng sect, si Zhang. Ngunit hindi siya mukhang buhay. Punong-puno ng galit, handa siyang makipag-ulit ng laban kay Wol. Sabay na pinanood ni Seol at Wol si Zhang habang unti-unti itong nagbabago, mistulang nagiging isang halimaw. Sinubukan siyang lapitan ng ibang alagad, ngunit ang nakakatakot niyang anyo ay nagdulot ng matinding takot sa kanila. Ang enerhiyang lumalabas kay Zhang ay parang demonyo, at natakot ang mga alagad,
iniisip kung nagpakasakop siya sa ipinagbabawal na itim na mahika. Bigla siyang sumugod kay Wall ng may bilis at liksi na parang pamilyar. Napansin ni Wall na lubhang bumuti ang galaw ni Zhang, at ramdam niya ang madilim na enerhiyang bumabalot dito. Nagmamakaawa ang ibang alagad kay Zhang na huminto, ngunit hindi siya nakikinig. Napagtanto ni Wall na mas mabilis na ngayon si Zhang, at wala nang puwang sa kanyang mga atake. Alam niyang nahawakan na ng demonyong enerhiya ang isipan ni Zhang kaya nananatili siyang alerto. Gamit ang kanyang soul reaping thread, pinaulanan niya si Zhang ng mga patalim, at sa wakas, tinamaan niya ito. Bago pa man makapagsagawa ng isang atake si Zhang, tumagos na sa kanyang katawan ang mga patalim. Kahit pa sa bagong lakas niya, bumagsak si Zhang at nagsimulang dumura ng dugo. Muli, hindi siya umubra kay Wall at tuluyan siyang bumagsak. Lumapit ang isang miyembro ng Qincheng sect kay Wall, sinasabing umatras na siya. Mabilis namang pumunta si Sage Mu kay Zhang, nahirap ng huminga, ngunit nagawang magsalita ng ilang salita. Nagtanong si Sage Mu kung bakit siya bumaling sa demonic magic. Sa kanyang huling hininga, isiniwalat ni Zhang na ginawa niya ito para sa Qincheng sect. Mabilis siyang nanghihina hanggang sa tuluyan siyang pumanaw. Nagluksa si Sage Mu sa naging kahibangan ni Zhang, ramdam ang pagkawasak ng reputasyon ng kanilang sekta. Pinagsisihan niyang ninakaw ni Zhang ang Book of the Nine Demon School mula sa ilalim ng kuweba. Sa pagkawala ng elderly master at ni Zhang, ang natitirang mga alagad ay tuluyang naligaw. Hindi sila makapaniwalang kahit pa sa tusong mga galaw ni Ran at sa madilim na kapangyarihan ni Zhang, hindi man lang nila nagawang talunin ang isang asasin. Nagbago ang balance ng kapangyarihan sa Sichuan, lahat dahil sa isang tao, si Wall. Habang unti-unting humuhupa ang lahat, minasdan ni Wall ang iniwang resulta ng labanan. Nakatitig si Sage Mu sa katawan ni Zhang, walang masabi, habang napagtanto ni Seol na kailangan niyang kumilos. Lumapit siya kay Wall at humiling ng pahintulot na kunin ang katawan ng kanilang pinuno. Sa kabila ng pagtutol ng ibang mga disipulo at masasakit nilang pananalita, iginigiit niyang kailangan nilang bitawan ang paghihiganti kung nais nilang mabuhay. Tumayo si Sage Mu at sinuportahan siya, nagmamakaawa kung maaari nilang makuha ang katawan ni Zhang. Kahit si Sage Mu, na laging seryoso, ay yumuko, alam niyang kung ipagpapatuloy pa nila ang labanang ito, iyon na ang katapusan para sa kanilang lahat. Tinignan sila ni Wall, tinatanong kung talaga bang mapagkakatiwalaan sila na hindi maghihiganti. Nangako si Seol na hindi maghahanap ng paghihiganti ang Emi sect, at sumang-ayon si Sage Mu. Nag-alinlangan pa rin si Wall, iniisip kung paano niya sila dapat pagkatiwalaan. Ngunit iginiit ni Seol na patutunayan niya ito, at sumang-ayon din si Sage Mu. Tahimik na pinag-isipan ito ni Wall. Tumingala siya sa langit, nagmuni-muni, at sa huli, nagdesisyong hayaan silang umalis dahil nais niyang magsimula muli. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.